Tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran? Mataas na pader, pinapaligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Mga bantay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong. Mga plato at kutsara na hindi kilala ang tutong. At ang kanin ay simputi ng gatas na nasa kahon. At kahit na hindi Pasko, sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamay-ari ng isang upuan, na pag may pagkakatao ay pinag-aagawan. Kaya naman hindi niya pinakakawalan. Kung makikita ko lamang siya ay aking sisigawan. Mawalang galang na po sa taong nakaupo. Alam nyo bang pantakal lang bigas namin ay di puno. Ang dingding ng bahay namin ay pinagtagpi-tagping yero. Sa gabi ay sobrang init na tumutunaw ng yelo na di kayang bilin upang ilagay sa inumin. Pinakulong tubig sa lumang takuring uling-uling. Gamit lamang ang panggatong na inanod sa estero na nagsisilbing kusina sa umagay aming banyo. Ang aking inay na may kayamanang isang kaldero na nagagamit lang pag ang aking ama ay sumweldo. Pero kulang na kulang pa rin ulam na tuyot asin. Ang 50 pesos sa maghabay pagkakasyahin. Di ko alam kung talagang maraming harang o mataas lang ang bako. Doon nagbubulag-bulagan lamang po kayo. Kahit sa dami ng pera nyo, walang doktor na makakapagpalinaw ng mata nyo. Kaya huwag kang masyadong halata.